Ayan, inayos ko na yung mic ko. Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, pag-usapan nga natin itong debate. No? Napakaganda. Napakaganda ng mga pinoint out dito, both ng affirmative at ng negative. Pasensya na kayo, hindi tayo nakanood ng live. Bar, bar, bar exam week. So tayo po ay isang volunteer. So tumutulong po tayo sa mga kumukuha po ng bar exams. I'm part of the volunteer. So, um, well, actually, yearly ko naman itong ginagawa. Kaya ayun. So, team replay muna tayo. Anyway, so, nag-throw ako actually ng mga questions. And even before ako magsabi, no, before ko ibigay ang aking mga comments, mga reactions, I wanna go over doon sa naging mga nag-reply sa aking pinos. Saan yun? Ayun. So, dito tayo. Sabi ko rito, team reply. Tayo sa debate, nag-participate tayo sa Bar Ups today, kaya hindi ako nakaabot. Hindi naabutan sa mga nakapanood. So far, ano ang natutunan nyo sa debate? Pag-usapan natin sa comment section. Yan. Tignan natin yung mga nag-comment. So, at sabi rito ni Edith, medyo mahirap bumalanse dahil puro sa abogado sila. Pare-parehas na may puntos ang bawat sagot. Kudos to Attorney Libayan, isang private na abogado pinaglalaban ang tamang posisyon ng mga minor. Kung sino nga ba ang may karapatan at wala. Pero sa totoo lang, mga batang minor de ang agrabyado. Yes, diyan. Dapat talagang ipaglaban sa Luto Attorney Libayan ng may prinsipyong abogado. Sabi naman dito ni Pauline, Fiscal EJ only won due to the law says so. Given na. But debate-wise, failed lahat ng argument niya, lahat nag-ad hominem pa, nakaka-disappoint. Attorney Libayan made his point and that's a winner. Ayon naman dito kay Boris, medyo hindi lang maganda ang delivery ni Attorney Libayan na halatang kabado pero na-point out naman niya ang gusto niya i-point out. Ayon naman dito kay Rose, basta ako 18 masyadong batang 16, hindi pa future ang iniisip nila kundi bugso ng damdamin, kawawa sila mas maabuso dahil hindi pa hinog, dahil hinog pa sa pilit daw. Ayon niya kay Enyan James, signal ang kalaban ni Attorney Libayan. Thanks sa dalawa. Ayan. Sabi naman ni Adrian, EJ using Strawman. Ayon naman kay Rico, tingnan ko pa. Sabi ni Jessie Durog, what do you mean, ano yun? Chong 3 at sino pong 0? Number lang ho yan, sabi. Anyway, sabi dito ni Emerson Jimenez 5112, halatang pinaghandaan ni if Fiscal EJ sa attorney, ang pangit lang ng present niya yung video ni attorney which is wala naman sa presentation ni attorney. Ayun. So, yun nga yung sinasabi ng mga tao na ni Pauline na nag-ad hominem pa. Ayun. Actually, it wasn't really necessary na mag-ad hom si Fiscal EJ. Bakit? Kasi very straightforward naman yung batas na kanyang sinasite. Anyway, so here's my take on that one. Wait. Saan tayo? Ayun. Balik tayo dito. Wala na akong masyadong sasabihin sa negative as it is very straightforward ang lahat. Okay? Because the question here is age of sexual consent. Yung age of sexual consent inangkord mismo dun sa batas na Republic Act 11648. Okay? 11648. Ito po ay isang amendment na in-increase ang age ng sexual consent na 16 years old. Okay? Dito muna tayo sa premise na to. However, gusto ko lang i-point out yung naiintindihan ko sa sinabi ni affirmative which is si Attorney Libayan. Okay. Point number 1. 18 po ang age of 18 po ang age ng consent when it comes to civil law. That's true. Magiging criminally liable ka
kung ang age mo is 18. Kung between 16 and 17, kung may discernment ka, doon sa kinilos mo, sa felony na ginawa mo, sa omission or sa act na ginawa mo, pwede mong pagdaanan yung normal process. So, pwede kang ma-prosecute. And the example nga dyan, very recent lang, yung case ni Nanay Elvira. 'Di ba? Yung sa Elvira ba yun? Yung sa Misamis. Yung halos buong pamilya sila binugbog. Yung kasambahay. Yung 18 years old niyang anak, pinatawag sa Senate ni Senator Jinggoy. At saka yung 16 years old niyang anak na lalaki na binugbog din siya. So, I went to check on that. Nakalagay nga that yung age of 18, pwede ka na maging criminally liable doon. Pero 17 at 16, no? Kung may discernment ka doon sa naging action mo, no? Criminal act na ginawa mo, you pwede rin, no, possible na you can go through the normal process ng pagpo-prosecute sa isang kaso. Okay? Now, I remember doon sa part ng statement ni Atty. Libayan that 16 as an age of sexual consent in criminal law is an exemption. I would like to agree on that. Okay, I would like to agree on that. Bakit? Kasi nga, magiging criminally liable ka at the age of 18. Okay? Pero, if we talk about age of sexual consent, sa konteksto po ng criminal law, 16. Pero come to think of it din, meron pa rin siyang exemption. Yung exemption niya is if the guy, no, the party, the other person, is 3 years ang gap. 3 years mas matanda kay 16. Exemption yun. Ngayon, kung 16 pababa, 3 years din ang gap, which is basically 13, which is wow, nakakagulat. Exemption pa rin yun. So, yung lower than 16 na age, yun yung tinatawag kanina, na tinanong din nga kay Fiscal EJ about sa Romeo and Juliet clause. Okay? It states here that which provide that there is no criminal liability on a person engaging in sex with a person below 16 years old with an age difference of only 3 years. Now, considering that that it is consensual, non-abusive, and non-exploitative. Can you just imagine a 16 at saka 13 years old nagsisex? Parang, wow, that's just sobrang nakakagulat. Diba? And one of the things then that I want to emphasize, which is dun ko na-gets kung bakit sinasabi ni Atty. Libayan that the age of consent for him in terms of criminal is 18. Bakit? Kasi inanchor nga niya sa RA 7610. Actually, sikat na sikat ang RA 7610 when it comes to child abuse. No? Child welfare. Bakit? Kasi based on the definition itself here, the children refers to person below 18 years of age or those over but unable to fully take care of themselves or protect themselves from abuse, neglect, cruelty, exploitation, or discrimination because of the physical or mental disability. Okay? So, nakuha ko yung point ni Atty. Libayan tungkol sa 18 years old. And meron siyang sinite dito, which is here, under Section 5, child prostitution and other sexual abuse. Ngayon, anong kinalaman ng other sexual abuse dito sa statutory rape? Meron ba? So pagka na sexual abuse ba yung tao, right there and then, masasabi mo bang rape agad? Diba? That is something that we need to understand as well when it comes to consideration of sexual abuse. Diba?
Although, gaya nga ng sinabi rito ni Justice Baldos, this is in relation to exploitation discrimination but has nothing to do with the Republic Act 11648. Okay? Gaya niyan. Acting as a procurer of child prostitution, including a person to be a client of a child prostitution by means of writing oral, taking advantage of influence or a relationship to procure a child as prostitution, threatening to use violence towards a child to engage as a prostitution. So basically, no, ito, one of the biggest question that I would like to raise then. Yung mga nag-engage ba dito sa child prostitution? Pwede mo rin ba silang kasuhan? Kinasuhan mo na ng violation sa RA Republic Act 7610. Kakasuhan mo rin ba sila ng 11648? 'Di ba? Yun yung isa rin na gusto kong matanong eh. Pero kasi ito, specifically sa rape. Ang rape guys, nangyayari whether kakilala mo o hindi yung tao. Meron kang relasyon o wala sa tao. Nangyayari ang rape. So, will it be the same when it comes to 7610? Yung mga kliyente ng mga minor de edad na to, can they also be prosecuted dito sa 11648? Which is magkaiba yung age difference nila. Ito, 16, ito, 18. 'Di ba? Pero kasi here, it says below 18. So, 17 pababa. Tama ba ako? Below 18. It was the same question din. No? Balikan natin yung kwento ni Nanay Elvira. Base doon sa sa DSWD, kino-consider nila yung 18 years old as minor. Pero dito kasi, below 18. Magbabago ba ang ibig sabihin nito kung ang nakalagay dito, 18 years and below? Ibig sabihin, sakop niya ang 18 pababa. Pero ito, below 18 years, ibig sabihin 17 pababa. Tama ba ako? You can correct me on that one, ha? Diba? But then again, going back nga doon sa sinight ni Justice Herrera Jr., nung tinanong niya si Fiscal EJ, meron bang binanggit sa kahit anong batas categorically that the age of sexual consent is 18 or 16? Sasabi naman ni Fiscal EJ, wala daw. However, if we're going to cite the law ng RA 11648, naka-state dito and it's very clear. Actually, yung mini-mention ni Fiscal EJ, it's about statutory construction. 'Di ba? The law states and it's very clear. 16 years of age. But then again, even after 16, meron pa rin exemption. 16 is already an exemption from the criminal liability of a person, which is 18. Which siguro, hindi ko naman sinasabi, not putting words sa mouth ni Atty. Libayan, the way I understand him, the age of legal consent is 18. The age of criminal liability is 18. So pagdating sa 16, pag halimbawa, yung naging partner mo is 4 years older than sa'yo, pwede ka na makasuhan, kahit 16 lang yan, pwede ka na makasuhan ng statutory rape. Diba? Kasi ang ruling nga 3 years eh. 3 years na mas matanda sa'yo o 3 years na mas bata sa'yo. So pag 3 years, within 3 years lang ang tanda sa'yo ng partner mo, wala kang criminal liability. Pero pag naging 4 years na ang tanda sa'yo, nagkakaroon ka na ng criminal liability. So doon sa ending sa closing statement ni Atty. Libayan, ang ini-emphasize niya ron,
was bakit mo pa, this is how I understand what he's trying to say. Bakit mo pa ipagsisiksikan sa sarili mo yung 16, yung age of, yung 16 as age of sexual consent? When you have to do a lot of questioning and reviewing kung ikaw ba ay magiging candidate ng isang criminal offense, which is statutory rape. Diba? Paano halimbawa itong girlfriend mo, as this person claim na siya ay 18 or 17 or maybe 17 and you're 4 years older. Nga naman, if you're 18, kahit 4 years older ka, 5 years older ka, 6 years older ka, wala kang iisipin. Because meron kang karelasyon who someone na 18, which is both, whether it's criminal or civil, pareho na silang liable. Diba? Legally consented yung kaya nilang, may legal consent na, parang ganon. Okay? So nakikita ko yung point ni Attorney Libayan sa 18 years old. Tama? However, at the end of the day, when we talk about statutory rape, okay? Ako very specific na ako. When we talk about statutory rape, titignan ko yung age of legal consent, age of sexual consent niya, which is 16. I cannot tell you na no, dapat 16. Naintindihan ko yung pinopoint ni Attorney Libayan. Pero pag tinanong ako, I need to anchor my answer sa isang batas. Kasi kung merong batas na nababiolate, ibig sabihin may crime. Kung walang batas na nababiolate, ibig sabihin walang krimen. Diba? Halimbawa na lang yung red tagging. Very maingay yung red tagging. Paano mo kakasuhan ng isang tao about red tagging kung wala namang batas na nagsasabing bawal yun? So it's the same thing. Dahil may specific na age na sinabi about statutory rape, which is 16. No? Regardless of the provision. Napakaganda nung naging tanong ni Justice Herrera kanina. Ano daw ang magpre-prevail? Etong RA 11648 o yung case ni Tulagan? Okay? So, syempre, ang mananaid dito is itong 11648. Kasi, may isang batas na nababiolate. Diba? Well, actually, may batas din naman na nababiolate. It so happen lang na yung age sa Tulagan case is 12. Dito 16. And another good question, one thing na natutunan natin today. Ano ba ang mas mananaig? Ang decision ng NBank over sa division? Well, definitely para sa akin, NBank. NBank ang mananaig. Pero, dapat ba nating i-disregard ang decision ng mga division? Of course not. Siyempre hindi. Again, para sa akin na it's a giveaway na lang yung sa negative. Napakadaling tawag dito, napakadaling depensahan ng negative. Bakit? Kasi merong batas na ginagamit. Kaya nga tinatanong kanina ng mga justices. Meron ba jurisprudence, 'di ba? Ayan, naglatagan sila pareho. Definitely, nag-agree din ako sa sinabi ni Justice Herrera na yung naging stand ni Attorney Libayan is very bold. Yes. Pero nakikita ko yung wisdom ng kanyang sinasabi. Bakit mo nga naman kailangan pang makipag-intercourse sa isang 16 years old na marami kang bagabag sa buhay? Might as well take on a stand sa 18 years old na alam mo sa sarili mong hindi ka magkakaroon ng ng criminal liability. Kasi pag sex ka sa isang 16 years old, definitely there's a chance na magkaroon ka ng
criminal liability, which is pwede kang kasuhan ng statutory rape. Diba? But then again, ulitin ko, merong batas na nagsasabi, which is ang statutory rape, ang kanilang age of sexual consent is 16. So, pag naipagtali ka, okay, naipag-intercourse ka sa medical term nga dyan, coitus, pag naipagtali ka sa isang 16 years old at ikaw ay above 3 years old, ang agwat dyan sa tao na yan, sure na yun. Sure na pwede kang makasuhan ng statutory rape. Okay, may criminal liability ka na. Pero kung may gap lang kayong 3 years from 16, then wala. Diba? Anyway, it was a good fight for Attorney Libayan. Napakaganda na yung prinsinta. Kay Fiscal EJ, everything was very straightforward. So, wala ka na kailangan na-explain. No? Congratulations din sa'yo. Yun, maraming mga points na nakita natin and nakakatuwa naman, diba? Again, maraming salamat definitely sa nag-organize nito. Kay Sir Rod, kay Attorney Claire, sa mga justices, no? Justice Baldos, Justice Ampuan, and Justice Herrera Jr. Maraming salamat po. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood ninyo. At the end of the day, bilang ikaw ay isang magulang, kung ikaw ay magulang na sa anak na babae o lalaki, educate your child. No? Educate your child sa mga ganitong bagay. Dahil lahat nga daw ng pagsisisi ay laging nasa huli. Have a good night. Happy Sunday. And I'll see you in the next video. Bye guys.